And this is very, very important para sa atin pong lahat because what we are going to learn is absolutely amazing. At ito po ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa. Ano nga ba talaga ang cost to discipleship? So, pag-usapan po natin yung key points na we're going to go through the series. Last week po pinag-usapan natin what is discipleship, understanding the call to follow Jesus. Ngayon po, pag-uusapan natin, counting the cost. Ano ba ang ating ibibigay, isusuko, ibubuwis sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So the sacrifices involved in true discipleship. Hindi po kasi natin pwede na hayaan na ma-water down ang ating salita ng Diyos. Kailangan po natin ituro to according to the Word of God para maintindihan po natin ano nga ba ang nakasalalay sa totoong pagpapasakop sa Panginoon at ang pagiging disipulo ni Kristo Jesus. Basahin po natin ang ating introductory biblical verses para lalo pong mas maging malalim ang ating pag-aaral. Mamaya po pag-uusapan po natin siya. So kung maaari po kayong tumayo wherever you are para we will be able to have an appropriate opportunity to respect the Word of God. And of course, na magkaroon po tayo syempre ng mas maayos na pagbabasa, atensyon, at pangunawa. Basahin po natin siya. Sabay-sabay po tayo while you are watching. A large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, "If you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. But don't begin until you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Otherwise, you might complete only the foundation before running out of money, and then everyone would laugh at you. They would say, 'There's the person who started that building and couldn't afford to finish.'" And may the Lord add revelation, power in the reading of His mighty, mighty word. Pag-usapan po natin sa araw na to dalawang puntos. Una po sa lahat ang pagyakap sa katotohanan at kapangyarihan ng cross ng Kalbaryo. Ano nga ba ang iyong handang isasakripisyo? Pangalawa po, pag-uusapan natin ano nga ba talaga ang totoong halaga ng pagsunod sa Panginoon bilang disipulo niya. Higit sa ating nakikitang kayamanan, material man o pinansyal. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin sa oras at pagkakataon na to dahil napaka-importante po na ma-dedicate natin ang oras ng ating pagninilay-nilay sa salita niya ayon sa kalooban niya. Panginoon, kayo po ang magpala sa amin sa oras na ito. Ang hiling po namin, Panginoon, ay ang pagpapala mo. Baguhin niyo po kami, Panginoon, ng inyong salita at maunawaan po namin ano nga po pa talaga ang cost of discipleship. Ano nga ba talaga ang dapat naming isuko at ano nga ba ang mangyayari kapag kami ay nagpasakop sa iyo. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng malalim, Panginoon, na pangunawa, karunungan, at syempre maukit po namin sa aming puso ang aming mapag-aaralan sa oras na ito. At ang dalangin namin, kailangan po namin ng grasya mula sa iyo para maipamuhay po namin sila. Maipamuhay namin siya para makita po, Panginoon, ng mga tao sa kapaligiran na napaka-importanting maging disipulo mo at makapagpasakop lamang sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. And pagpatuloy po natin ang ating ninilay-nilay sa salita ng ating Panginoon dahil napaka-makapangyarihan at napaka-importante po na ang mga bagay na to ay mapag-usapan natin ng malalim. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy doon sa unang point natin, which is embracing the cross, what are you willing to sacrifice? Meron po akong gustong itanong sa lahat po ng ating kasama sa mensaheng ito. In what ways are you prepared to take up your cross in your personal and professional life? Gaano po ba talaga tayo kahanda para kunin natin o bitbitin natin ang krus
na sinasabi ng Panginoon sa atin, sa ating personal at professional na buhay at kung po tayo ay nagbo-volunteer para mag-ministry, sa ating ministry because it's very important. So, ang gagawin po natin ngayon, basahin po natin yung Embracing the Cross, what are you willing to sacrifice based from the book of Matthew chapter 10 verse 37 to 39 from the Amplified Version. At pag ninilay-nilayan po natin mamaya kung ano po ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Remember, si Jesus po ang nagtuturo nito sa kanyang mga disipulo sa oras na ito. At ang napaka-importante po dito ay maunawaan natin ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na ito. Matthew 10:37 to 39 Amplified Version. Kung maaari po tayong tumayo wherever you are, samahan niyo po ako at basahin po natin to sabay-sabay. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross, expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example, in living, if need be, suffering, or perhaps dying because of faith in me, is not worthy of me. Whoever finds his life in this world will eventually lose it through death, and whoever loses his life in this world for my sake will find it. That is life with me for all eternity. At hayaan po natin na ang ating Panginoon ang magbukas ng ating puso at isipan sa pagbabasa ng kanyang salita. Napaka makapangyarihan po ng sinabi ng Panginoon sa atin dito. Ang sinasabi po dyan na word na na tawag dito, na kailangan natin mahalin ng Panginoon number one sa ating buhay ay napaka-importante at napaka-significant. Ang sinasabi po kasi ng Panginoon dyan, kailangan mas mahal natin siya dahil siya ang ating Diyos at tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Ano nga po ba ang benepisyo kapag ang Panginoon ang mahal natin? Higit sa lahat, ang laki pong protection ang ating matatanggap. Una po sa lahat, hindi tayo magdadalawang isip na sundin ng Panginoon. At hindi po tayo magdadalawang isip na ituro ang katotohanan, masakit man, paminsan-minsan o minsan kadalasan sa ating pamilya o sa ating mga kaibigan o sa ating mga kilala na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. Kasi nga naman po, pag sinabi natin na mas mahal natin ang ating mga magulang o mga anak natin, ibig sabihin hindi tayo handang magpasakop sa Panginoon. At pag mahal natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang gawad ng protection sa atin ng Panginoon ay napakalawak at napakalalim. Paano po? Kasi hindi po natin iisipin ang mga bagay na agam-agam patungkol sa pagsasabi ng katotohanan sa salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Katulad po ng sinabi ng Panginoon, huwag tayong magsinungaling. Madali po natin siyang maipapamuhay at maituturo sa ating mga mahal sa buhay dahil nais natin silang maging tapat sa atin at sa buong pamilya. Tignan nyo na lang po yung mga pamilyang kilala nyo. Gaano po sa dami ng pamilyang alam natin na yung mga magulang nagsisinungaling sa mga anak, yung mga anak nagsisinungaling sa magulang. Dahil nga po, ang kapangyarihan ng disipulo o pagdidisipulo o pagkapasakop bilang disipulo ay hindi ganap sa kanilang tahanan. Imagine niyo po kung yung magulang at yung mga anak nagpapadisipulo sa Panginoon. At tinatangi nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba na magiging makadiyos ang tahanan na yun? At ang pag-ibig nila sa bawat isa ay hindi hihigit sa pag-ibig nila sa Panginoon. Kaya po ang gagawin nila, uunahin nila ang kautusan ng Panginoon dahil karamihan po sa kautusan ng Panginoon ay totoong napaka-praktikal. At meron mga bagay sa unang pandinig natin ay may pagkaradikal. Katulad po ng binasa natin, kung hindi mo mahal ako higit sa mga magulang mo o sa mga anak mo, hindi ka karapat dapat sa akin bilang disipulo. Ang pangalawa pong sinabi ng Panginoon dyan, kung hindi mo bibit-bitin ang krus mo. Noong mga panahon po na to, pag pinag-usapan ng krus, dahil sila po ay nakaranas ng kalupitan ng Roman Empire, especially the time of Nero, at alam nila what crucifixion means.
Ang crucifixion po sa kanila o yung symbolism ng cross ay ang pagpaparusa sa isang kriminal o rebelde sa sistema ng Roman Empire. Ito po ay ang pinakakarumal-dumal at pinakamahirap na kapamaraanan para parusahan ang isang rebelde o kriminal. Dahil kayo po ay bibitbitin nyo yung krus, dadalhin po kayo sa isang lugar, yung krus na binitbit mo, doon ka ipapako na hubot-hubad. At makikita ka ng napakaraming tao dahil ang Roman Empire po ginagawa nila to para wag tularan ang mga napako sa krus. So isa pong tanda o simbolo ng paghihirap. Isang simbolo ng isang bagay na napaka-radikal para sa mga taong nakikinig ng mga panahon na yon dahil ito ay buong-buong pagpapasakop sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi pinagaang ng Panginoon o nagpapalabok siya sa kanyang sinasabi dahil kayo ay makikibahagi sa paghihirap ng pagiging disipulo o di kaya maari din kayong mamatay. Sa proseso na to, physically, yun po ang sinasabi ng Panginoon. At ang sinabi ng Panginoon, kung sino ang makakatagpo sa kanyang buhay, mawawala ito. At kung sino ang iaalay ang kanyang buhay sa mundong ito, ay matatagpuan niya para sa Panginoon. Paano po? Ano po yung pinag-uusapan natin buhay dito? Kapag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, minahal natin siya una sa lahat, binitbit po natin ang ating krus. Tayo po ay titibay sa ating buhay. Tayo po ay magkakaroon ng talino karunungan na kakaiba. Tayo po ay magkakaroon ng pananaw ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung ano po ang nag-break sa heart ni Jesus, yun po ang magbe-break sa heart natin. Hindi sa romance, hindi sa karelasyon, kung hindi sa kasalanan ng mga tao sa ating kapaligiran. Katulad po ng ganito, ikaw ba ay nalulungkot kung nakikita mo, let's say ang iyong anak, ay nagsisinungaling sa kanyang kalagayan? Matutuwa ka ba kung ang magulang mo nagtatrabaho at ang trabaho niya ay illegal? Magkakaroon ka ba ng maayos na ehemplo kung makikita mo ang ate mo o kuya mo ay gumagamit ng droga o naglalasing o gumagawa ng iba't ibang mga bagay na hindi makabuluhan tulad ng pag-aaksaya ng panahon sa social media o di kaya yung pagkakaroon ng ugaling hindi sila sigurado. Nakakatuwa po ba sa pamilya kung nakikita natin ang ating pamilya puro takot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari? Takot sa lindol, takot sa ulan, o di kaya takot na mag-take ng risk para mag-start ng negosyo, o di kaya sila ay punong-puno ng anxiety. Marami silang masyadong inaalala sa kanilang buhay na nananakaw ang kanilang kagalakan. So pag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, ang buhay na sinasabi ng Diyos sa atin ay siksik, liglig at umaapaw. Doble-doble, sobra-sobra. Ngunit hindi ito nakaangkla sa material na pagyaman, kung hindi ang pagyaman sa lahat ng larangan o aspeto ng buhay. Tayo po ay yayaman sa buhay nating spiritual, relational, emotional, physical, intellectual, material, and financial. Ibig sabihin po nito, ang ating buhay ay may kabuluhan, ang ating buhay ay handang sumunod sa Panginoon, ang ating buhay po ay magiging makulay, ang ating buhay po sa kalagitnaan, let's say, ng dilubyo o bagyo, kaya natin lagpasan, kaya natin daanan dahil ang kumpiyansa po natin ay nasa Panginoon. Ang buhay po na ipapamuhay natin dito sa mundong ito, hinahanda po tayo para sa kabilang buhay na meron pong pangakong reward ang Panginoon. Yung 5 crowns na sinasabi ng Panginoon. The incorruptible crown, the crown of righteousness, the crown of joy, the crown of life, and the crown of glory. Pero habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tayo po ay nakikinabang at pinagpapala ng Panginoon habang tayo po ay buhay sa mundong ito. Paano? Meron kang totoong mga kaibigan sa simbahan.
Mapalad tayo na may mga taong handang tumulong sa atin. Mapalad tayo na meron tayong kapayapaan sa araw-araw nating gawain. Kahit sa ating pagtanda, kung aabot po tayo sa mga 60s, 70s, 80s, or even 90s sa ating edad, hindi tayo natatakot na maaring walang mag-alaga sa atin. Kasi nga naman po, ang ating kumpiyansa ay sa Panginoon at ang Panginoon, pangako niya, lahat ng pangangailangan natin ipagkakaloob niya. Kung tayo po ay magpapasakop, matatagpuan po natin ang buhay na makapangyarihan. Iingatan natin ang ating katawan. Titignan natin kung ano ang kinakain natin, ano sinusubo natin sa bibig, ano ang kinukonsume ng ating isipan, sino yung mga karelasyon natin. Yung mga tamang tao na magbibigay sa atin ng suporta, lalong-lalo na sa pinakamadilim na panahon. Yung totoong kaibigan, yung bibigyan ka ng payo na matapat at makabuluhan. So yun po yung benepisyo kapag nakita po natin ang ating sarili nagpapasakop sa Panginoon dahil ang buhay na masagana ay matatagpuan natin sa Kanya. Tulad po ng isang taong matulungin na walang inaasahang ibabalik ng tao yung pagtulong niya. Walang sumbatan. Kasi po marami po akong kilala ng mga tsohin-tsahin, susuportahan nila let's say yung kanilang pamangkin, at pagtanda nung pamangkin, nagkatrabaho na, maririnig nyo yung mga tsohin at tsahin na sinuportahan sila, sinusumbatan na. At nagdidemand, oy, ibalik mo naman yung tangkilik sa amin, suportahan mo naman kami. Eh bakit pa tayo tumulong? Kung yun na naman din ang ating pakay, gamitin natin yung ating nakaraan, nakabutihan para pakinabangan natin yung mga tinulungan natin. Hindi po ganun yung pagtutulong na sinasabi ng Panginoon sa salita ng Diyos. Maluwag kang tumutulong, masaya kang tumutulong sa mga tao, masaya kang dinadala sila sa presensya ng Panginoon. Tulad po ni Jesus. Si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nasa langit. Maganda ang kanyang sitwasyon. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Dinanas niya ang mahirap na pag-umpisa sa mundong ito dahil siya po ay pinanganak sa mahirap na pamilya. At sinasabi ng mga biblical scholars, maaga pong namatay ang kanyang ah, father, si Joseph dito. When I say father, it is the physical father na meron siya sa mundong ito. At alam niya rin kung ano ang karanasan ng isang bata o anak na pinalaki ng isang single mom. So marami siyang karanasan sa buhay niya bilang tao at Diyos at the same time na nakikita po natin, alam niya ang pinagdadaanan ng bawat isa. Because he learned obedience through suffering. At dahil po sa pag-ibig niya sa atin, handa niyang yakapin ang suffering ng cross of Calvary, ang humiliation ng crucifixion. Handa po siya na ibuwis ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil yun po ang kanyang calling sa mundong ito, to seek and save the lost. So ang buhay niya po ay makabuluhan, makapangyarihan at hanggang ngayon pinag-uusapan natin si Jesus. Ganon din po yung mga disipulo na kanyang tinawag at sumunod sa kanya. Napakaganda po ng buhay. Hindi natin iniisip yung utang na babayaran natin. Hindi natin iniisip yung chismis ng kapitbahay natin o yung inis ng kamag-anak natin sa atin o di kaya tayo ay nag-iisip na maghiganti sa kapwa natin, sa mga kamag-anak natin. Meron tayong gustong patunayan. Pinipressure natin yung sarili natin unnecessarily na gumawa ng mga bagay na kung ano-ano. Kaya nga po nagulat ako nung meron po ako nabasang article about gaano kalaki ba ang utang ng mga tao sa Pilipinas sa kanilang credit card. Ang naalala ko po sa nabasa ko, maaring mali ang aking memory, 8 times ng kanilang monthly income, ang kanilang utang sa kanilang credit card. So, ibig sabihin po nito, hindi nila kayang bayaran. Saan nila ginastos? Hindi ko alam. Kung tayo po ay magpapadisipulo sa Panginoon, wala po tayong utang. Na ganun. Of course, ang instrumento ng utang ay importante sa mga negosyo, sa pagbili ng bahay. Pero ito po yung mga alam natin na kautangan para magkaroon po tayo ng puhunan sa negosyo o di kaya tahanan sa pagbili at mababayaran po natin sa dahil kalkulado natin ang bagay na to. Pero yung
gagastos ka, kakain ka sa Eat All You Can, 'di ba? Halos araw-araw o di kaya bibili ka ng sapatos na hindi mo naman kailangan o di, let's say pupunta ka magbabakasyon ka sa isang lugar na napakamahal at makikita mo yung sarili mo baon sa utang, ibang usapan po 'yun. Hindi hindi po 'yan darating sa isipan ng isang disipulo ni Kristo. Dahil para sa disipulo ni Kristo, sapat na ang presensya ni Jesus. Mapayapa siya, maligaya siya, kalmado siya, sigurado siya, wala siyang insecurity, wala siyang kailangang patunayan sa kanyang buhay. Grabe po ang nagagawa ng kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo po ay nagpasakop sa Kanya. I hope na naunawaan po natin kung gaano makapangyarihan ang maging anak niya. Una sa lahat, dahil tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ikalawa ay ang pagdidisipulo ayon sa kanyang kalooban. Basahin po natin, ano nga ba ang totoong halaga? Nabasa po natin yung mas mahabang version ng Luke chapter 14 kanina. Basahin lang po natin yung excerpt sa verse 33, Amplified Version. So kung pwede po kayong tumayo, kung nasaan man kayo, sabayan niyo po ang basahin ito. So then, none of you can be my disciple who does not carefully consider the cost and then, for my sake, gave up all his possessions. Grabe po ang sinasabi ng Panginoon dito. Now, sinabi po ng Panginoon diyan kasi dalawang bagay pagdating doon sa pagbibilang ng no, halaga o yung ano yung dapat mong sakripisyo sa bagay na ito. Ang sabi niya po kasi, sino nga ba naman ang magtatayo ng tore, okay, ng tower without counting the cost? Nung panahon po ng mga Israelites, ang isang hindi completed o natapos na tore ay isang kahihiyan doon sa tao na nagtangkang itayo yun at sa kanyang pamilya. Kaya sinasabi po ng Panginoon to kasi alam ng mga tao anong ibig niyang sabihin. Na syempre, kung ikaw ay magtatayo ng tore, isiguraduhin mo na may sapat kang pera, maayos ang pag-execute mo ng plano mo para maitayo mo at matapos mo siya. So, pinag-isipan. Intentional po yung pagpaplano. Kaya po napaka-importante. Ang isa pong sinabi ng Panginoon din sa Luke chapter 14, kung ikaw ay hari at mahipagdigma ka sa isang hari na mas malaki, let's say ang armas o mas marami ang tauhan, hindi ba ang gagawin mo, makikipag-areglo ka sa kanya. Kasi naintindihan mo kung ano yung mawawala sa iyo kung sakasakali matatalo ka. Ang sabi po dito ng Panginoon sa Luke 14, mas matapang, if you do not hate your mother or your father or your children, your son or daughter. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Yung hate po na word dyan, hindi to yung emotional hatred. Ang hate po dyan, again, ibig sabihin to, mas tinatangi natin ang ating Panginoon. Kaya po napaka-importante na unahin natin ang Diyos kasi kapag inuna po natin ang ating Diyos, mas kaya natin alagaan ang ating mga anak. Tulad po sa mag-asawa. Let's say nagpapadisipulo ka at meron kang asawa at gusto mong maging maayos ang inyong tahanan. Ang sentro ng tahanan nyo ay ang Diyos. Kapag nag-away kayo, magkakasundo kayo pagkatapos dahil nag-away kayo because you agreed to disagree. Nag-usap kayo at medyo nagtaasan kayo ng boses. Pero pagkatapos ng pag-aaway na yun, sa mata ng tao kasi parang nag-aaway kayo, pero kayo ay nagbabalitaktakan lang para sa mga bagay na importante sa inyong pamilya at para sa inyong as individuals, then maintindihan po natin na meron transparency, may honesty doon sa relationship. Hindi takot magsalita si wife, hindi takot magsalita si husband. Gaano po karami ang kilala niyong mag-asawa na hindi nag-uusap pagdating sa mga bagay na sensitibo at malalaman na lang natin pagkatapos nagkasakitan sila, there's family violence, nagkahiwalay sila, o di kaya may nangyaring hindi maganda in the midst of all. Marami po akong kilalang mga mag-asawa na yung asawa nila nangungutang na hindi alam ng asawa nila. So, hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon na tahanan na kanyang in-envision. So, pag nagpadisipulo po tayo sa ating Panginoon, binitbit natin yung krus natin. Inuna natin siya. Ang tahanan po natin, ang mamumuno ay si Jesus. At ang tahanan natin ay tahanan ng pag-ibig, tahanan ng katotohanan, tahanan ng respeto, tahanan ng pagtutulong. Pero hindi ko naman sinasabi syempre na
Lahat tayo perpekto, hindi tayo magkakasala, hindi tayo magkakasamaan ng loob sa bawat isa. Hindi tayo magkakamali at maaari nating gawin ang mga bagay na hindi gusto ng kasama natin sa pamilya. Ngunit, datapwat na may ganun nangyari sa ating tahanan, may kapatawaran sa pagkakamali at may mapagkumbabang puso na yung nagkamali ay hihingi ng tawad. Di po ba napakaganda ng ganong klaseng pamilya? Parang na-imagine niyo po ba yung anak natin, hindi mo siya kailangan obligahin na gumawa ng gawaing bahay. Gagawa siya ng mga bagay with pleasure and with love, with excellence, and with the aim to please you as parents. Na-imagine niyo po ba na yung mga anak na pinag-aaral natin, nag-aaral po sila talaga yung talagang sagad na sagad. Na-imagine niyo po ba na wala kayong pabigat na anak? Lahat ng mga anak niyo nag-aambag sa bahay. Hindi lamang yung material o pinansyal na ambag, kung hindi yung ambag na sa paglilinis, sa pag-aasikaso ng tahanan, yung pagkakaroon ng responsibilidad sa kanilang kwarto kung may kwarto sila o yung pag-aalaga sa bawat isa, 'di ba? Yun yung responsibilidad, yung pagtutulungan, yung pagsasabi ng totoo. 'Di po ba? Yung ganong klaseng tahanan at ang isang tahanan na maganda yung ambagan, walang nagpapaligsahan sa kanilang mga anak, walang competition. Kung hindi makikita mo nagtutulungan yung anak mo na matanda, tinuturuan yung anak mong bata sa kanyang pag-aaral, o di kaya ang pinakamalupit nito, kung yung pamilya natin naninilbihan sa ating komunidad, naninilbihan sa ating simbahan. At naiintindihan nila na maraming tao sa kanilang kapaligiran na maaring kaidaran nila, matanda o mas bata ng konti sa kanila, na kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Wala kayong maririnig na angas o reklamo sa iyong mga anak. Wala kang maririnig na chismis mula sa bibig ng iyong asawa. Mapayapa yung tahanan. Pag nanood kayo ng TV, nanonood kayo dahil you enjoy each other's company. Pag kumain kayo, sarap na sarap kayo sa ulam. Hindi naman kailangan gourmet yung food. Masarap yung ulam kasi masarap yung kasama habang kumakain, walang nagmamadali. At pagkatapos kumain, nagliligpitan sila ng kanilang mga pinagkainan. Yun po ang nagagawa kapag tayo ay nagpadisipulo sa Panginoon, dahil madidisipulo po natin na maayos ang ating pamilya. At ang pinakamaganda po nito, hindi tayo magsisinungaling. Sasabihin natin sa ating mga anak, anak, darating ang panahon, mahihirapan ka. Meron mga bagay na dadaan sa iyo na kailangan mong harapin. Huwag mong takasan. Yung mga ganong klaseng payo. Dahil alam mo na napagdaanan mo siya. Anak, hindi ka dapat nangungopya. Hindi ka dapat nandadaya sa eskwelahan. Anak, dapat masipag ka bilang isang empleyado. Hindi ka tutulad dun sa mga maaangas na mga kapwa mong empleyado. Dahil yaan na naging karanasan mo sa buhay mo at naituturo mo ito sa iyong mga anak dahil alam mo ang halaga ng pagsasabi ng totoo sa kanila. Pag-uusapan ka, anak. Pagchichismisan ka. Lalo na kapag magaling ka magtrabaho. May mga hahatak pababa sa iyo kung ang boss mo hindi siya sigurado sa kanyang sarili, iintrigahin ka ng boss mo, sisiraan ka ng boss mo. Kailangan po kasi alam ng mga anak natin ang mga bagay na to. Hindi natin sila iiwas sa hirap. Hahayaan natin silang dumaan sa hirap para sila mismo maging matibay. Yun po yung nagagawa kapag si Hesus Kristo ang nasa gitna ng ating tahanan. May disiplina, may respeto, may pagmamahalan. Grabe po talaga ang opportunity if we would count the cost. Ito po ang pinakamahirap. May cost din po kasi kapag hindi ka nagpadisipulo. Lahat po ng sinabi ko, opposite nun. Magulo ang isip, maingay ang isipan natin, ang daming boses na pumapasok, insecurity, depression, sadness, ah, naghihiwalay na mag-asawa, ang hirap pakisamahang anak, ang hirap pakisamahang magulang, walang kapatawaran, walang humihingi ng tawad, masukal yung bahay, walang naglilinis.
Walang respeto sa loob ng tahanan, kanya-kanya, nagpapaligsaan, nagpapatutsadahan. Yan po yung tahanan na alam natin hindi sentro ang Panginoon. At sa ating sarili, hindi makabuluhan ang ating buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for His sake will find it. Tara, tayo po ay manalangin at hayaan po natin ang ating Panginoon ay magbigay sa atin ng napakagandang pagkasara ng mensahe niya sa araw na ito. Hallelujah. Manalangin po tayo para sa mga kapatiran. Kung nakalimutan mo na ang tamang pagpapasakop sa Panginoon dahil hindi tayo nagpapadisipulo ng maayos, I mean, kailangan tayong magpasakop ng maayos sa Kanya. Hayaan natin na ialay natin, isuko natin ang ating buhay sa Kanya para matagpuan natin ang makabuluhang pamumuhay. Manalangin tayo. Suko natin ang ating sarili sa Kanya. Walang mawawala sa iyo. You have much to gain. And it's going to change your life for the best. Panginoon, sa lahat po ng nakarinig ng mensaheng ito, dalain ko po na huwag niyong hayaan manakaw ito sa kanila. At ang hiling ko po, Panginoon, na ang pagbabago na kanilang matatamasa sa pagiging disipulo mo ay maging makapangyarihan. Ang karanasan nila, Panginoon, ay maging opportunity na mabuksan ang kanilang mga mata, mabuksan ang kanilang mga isipan para maranasan po nila ang sigla at sarap ng pagpapadisipulo sa iyo. Ang ibig sabihin po nito, sila po ay magpapadisipulo sa kanilang simbahan at sila po ay magpapasakop sa isang spiritual parent or a discipler. In essence, sila po ay inyong representatives. So, biblically speaking, they are still your disciples. Lord, I pray, let there be a revolution of understanding sa lahat po ng nakikinig sa mensaheng ito. I pray that they will find joy in surrendering their lives to you as your disciple. So we give you glory, we give you honor, we give you power and praise, now and forever. In Jesus' name, amen. Amen. So again, maraming salamat po for joining us sa araw na ito. If you benefited from the message, please continue to be our partners as virtual evangelists. Ipamalita po natin ang cost ng true discipleship, yung sacrifices that we make, but the benefits are definitely more than the sacrifices. Ika nga, para sa isang negosyo na malaki ang puhunan, mas malaki ang balik sa ating pagninegosyo. I'm just saying that as a metaphor, of course. And so, I pray na maging kapartner po namin kayo at kayo rin po ay talaga nga naman maging disipulo ni Kristo. Carry your cross. Love God above anyone else. Lose your life to find it in the presence of God. Sa mga kasama po natin dito sa Zoom, please do stay for a while because we're going to have a short fellowship. At ang mga kasama natin via social media accounts, please do share our content. Goodbye and God bless you. And see you next week.